Alam na alam ko to. Kukuha ka ng pandesal, ready ka ng magkape, tapos ayun, may nakita kang amag. Ang unang pumapasok sa isip mo, nako, sayang naman, tatanggalin ko na lang tong part na to. Pero, teka muna, sigurado ka ba dyan? Ito yung tanong tatanggalin mo lang ba tapos kakainin mo na? Kasi aminin natin, parang lahat tayo nagawa na yan. Pero yung simpleng desisyon na yan, baka mas malaki ang epekto sa'yo kesa sa inaakala mo. So, ligtas nga ba talaga? Okay, tingnan natin ito nung mas malapitan. Yung amag kasi, isipin mo parang halaman yan. Yung nakikita mong bilog sa labas, yan yung parang bunga lang. Pero ang totoong problema, yung hindi mo nakikita. Yung mga ugat niyan. Ang tawag dyan, may silya. At kumalat na yan sa loob ng tinapay mo. At hindi lang basta ugat yan. Habang humahaba yung mga yan, nag-iiwan sila ng lason. Mga invisible na lason na tinatawag na mycotoxins. At ito ang kailangan mong tandaan. Yung mga lason na yan, hindi yan basta-basta nawawala sa init. Ito yung akala ng marami sa atin, di ba? Ito, toast ko lang yan. Okay na yan, patay na yung amag. Makes sense naman. Pero hindi yan ang buong kwento. Tingnan nyo tong chart. Sa kaliwa, yung tanong, pinapatay ba ng init ang amag? Ang sagot, oo. Pero yung mas importanteng tanong sa kanan, natatanggal ba ng init yung lason? At ang sagot ay isang malaking hindi. Kahit anong init ang gawin mo, nandyan pa rin yung mycotoxins. At dito sa Pilipinas, mas malala pang sitwasyon. Bakit? Dahil sa klima natin, mainit at mahalinsangan. Para sa amag, paraiso yun. Perfect conditions para mas mabilis silang dumami at syempre, mas mabilis gumawa ng lason. At sa lahat ng mycotoxins, may isa kang dapat talagang tandaan, aflatoxin. Sobrang delikado nito. Actually, isa to sa mga pinaka-potent na cancer-causing substance na natural na nabubuo. At madalas, saan to makikita? Sa mga pagkain tulad ng peanuts at mais. So, gaano kagrabe ang problema dito sa atin? Sa isang pag-aaral ng mga peanuts na tinitinda dito sa Pilipinas, ang nahanap nilang average level ng aflatoxin ay 802.83 micrograms per kilogram. Tandaan niyo yung numerong yan. 802.83. Kasi ang maximum safe limit na sinasabi ng mga eksperto sa buong mundo ay 15 microgram per kilogram. 15. Grabe yung agwat, no? Yung sa atin more than 800. Ganyan kaseryoso yung risk na posibleng hinaharap natin. So, saan ba tumatama itong lason na to sa katawan? Ang aflatoxin, isa siyang hepatotoxin. Ang ibig sabihin niyan, simple lang. Ang target niya, ang number one victim niya, ay ang atay mo, ang liver mo. At hindi lang yan sa peanuts at mais. Pati ba naman ang kaning bahaw? Yes, yung tirang kanin na iniiwan lang natin sa labas. Perfect breeding ground yan. Hindi lang para sa amag at mycotoxins, kundi para na rin sa ibang delikadong bakterya. Okay, ang daming nakakatakot na impormasyon. Pero relax. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang solusyon. Ito na yung practical advice. Ano ang dapat gawin? Kailan mo itatapon? At meron pa bang pwedeng isave? Ito ang golden rule. Para sa mga pagkaing malalambot at mataas sa tubig, yung mga porous ika nga, tulad ng tinapay, prutas, kakanin, yung mga tirang ulam o kahit jam pa yan. Kapag may amag, itapon mo ang lahat. Buo. Walang tatanggalin ko lang yung part na to. Kasi yung lason, kumalat na yan. May exception ba? Meron, pero para lang sa mga pagkaing sobrang tigas at siksik. For example, hard cheese na bloke talaga o kaya carrots. Dito kasi, mas mahilap kumalat yung ugat. Pero ang rule, kailangan mong hiwain at least 1 inch palibot at palalim mula sa amag. 1 inch ha, para sigurado. Siyempre, mas maganda kung maiiwasan talaga, di ba? So, una, palitan na natin ang mindset. Hindi na iwas sayang. Dapat iwas peligro. Pangalawa, bumili ka lang ng sapat para maubos mo agad. Pangatlo, itago mo sa airtight containers. At pang-apat, linisin mo ang ref mo regularly. Simple lang, di ba?
At bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala lang po. Itong pinag-usapan natin ay for educational purposes. Para sa totoong medical advice, napaka-importante na kumonsulta kayo palagi sa inyong doktor. Kaya sa susunod na makakita ka ng amag sa pagkain mo, alam mo na ang gagawin. Huwag ka nang manghinayang. Mas mabuti nang magsayang ng konting pagkain kesa isugal ang kalusugan mo. Thank you for watching Carl Presa. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.